At ito po ang continuation ng naunang video update. Dito lahat nakasad ang buong detalye sa magiging investment nitong business venture na ating gagawin. Kaya panoorin nyo po ng madaling maintindihan. Dahil ito lang ang tanging paraan para ma-preserve yung mining project natin hanggang sa magkaroon na tayo ng sapat na pondo para sa pagpapatuloy ng nasabing project. At sa pamamagitan po nito, may stable na kitaan ang naghihintay sa lahat ng makikiisa. At pagkakataon na rin po ito para unti-unti ring maibalik ang bawat investment ninyo na nasa gold mining project, maliban sa magiging kitaan nitong nasabing venture na ating gagawin. Magagawa po natin to basta't magkaisa lang po ang lahat dito. Okay, naipaliwanag ko na sa naunang video ang potensyal ng maging kitaan po nitong gagawin natin. Hindi problema ang magiging source ng supply natin, hindi na mahirap hanapin dahil yung uling ay nakaabang na sa planta at napakalawak ng magiging market. At yung part ng nasabing bao naman sa lawak ng niyugan sa buong Mindanao pa lang ay nakakatiyak akong malayo po ang mararating natin dito. Ito po ay napakasimpleng pamaraan pero doble naman ang magiging kitaan. Sa uling pa lang na tig 7 pesos per kilo yung magiging puhunan natin na magiging kahit 14 pesos na lang ang bigay natin sa palengke, so doble pa rin. Isipin na lang po natin kung gaano karaming consumers dito na uling ang ginagamit sa araw-araw. At ganun din po doon sa part ng bao ng niyog along the way hanggang sa magkaroon na tayo ng stable source kahit 200,000 na lang ang kayanin nating ma-produce buwan-buwan, ay ganun din po ang magiging kitaan po doon. Dahil tulad nga po sa sinabi ko, 2 piso ang bili ng incheck bawat isa po nito, bibilhin natin ng piso kaya madoble yung maging kapital natin. Now, dahil mag-umpisa pa lang po tayo, hindi po natin kailangan ng malaking puhunan. Kailangan lang natin ng 25,000 budget capital per week. At dahil kailangan nating magtuloy-tuloy hanggang sa pangalawang linggo, so 50,000 ang dapat nating mabuo para dito. Saka na tayo magdagdag ng panibagong investment kung lalakas na yung volume ng magiging sales natin at magkaroon ng malawakang supply ng part ng nasabing bao. At para po hindi mabigat sa lahat, gagawin nating tig 500 pesos ang halaga ng bawat share po dito. Since 50,000 starting capital ang kailangan nating mabuo, kaya 100 shares ang magiging available muna pag umpisa. Gagawin nating 2 group para mas madaling buuhin. So 50 shares ang kailangang mabuo ng bawat group dito, a total of 25,000. Ang unang group na makakabuo sa nasabing kapital ang gagamitin natin sa unang linggo. At sa ikalawang linggo naman yung pangalawa. At sa magiging payout po nito, since every second week yung collection natin, kaya every 15 days yung magiging payout para hindi tayo maghahol sa oras. Kaya sa isang buwan, 2 beses tayo magkaroon ng payout, every 5th and 20 of the month. Now, titignan po natin ang breakdown ng magiging gross sales natin para magkaroon po tayo ng idea kung magkano yung magiging payout percentage ng bawat share po dito. Now, dahil madoble ang 25,000 weekly capital ay maging 50,000 sa pangalawang linggo. So, para malaman natin kung magkano ang maging net profit, una, i-less muna natin yung 25,000 na capital. Then, sa natirang 25,000 gross profit natin, so ibawas muna natin yung daily transportation charges. Una yung gas, need natin ng 500 pesos budget para doon daily. Times 5 days, so 2,500. Tapos yung bayad natin sa sasakyan, palagay na lang natin 500 daily din, another 2,500, so 5,000 lahat. Less sa 25,000 gross sales, may 20,000 pa. At kailangan din po natin ng delivery helper, 250 pesos a day times 5 days ay 1,250. At yung labor natin sa mga magre-repack ng uling na tig 25 centavos bawat balot. So para malaman natin kung ilang balot yung magagawa sa isang linggo, sa 25,000 na puhunan po noon, hatiin natin para sa uling at sa bao. Kaya yung maging budget allocation para sa uling po dito ay 12,500. Yung 12,500 ay makakabili na ng 1,785 kilos. At dahil gawin nating 2 balot yung 1 kilo para mas sellable sa market, kaya magkaroon tayo ng 3,570 balots. Times 25 centavos ay nasa 893 pesos ang pambayad natin sa kanila. Plus 1,250 sa helper ay nasa 2,143. At lalagyan din natin ng 200 pesos daily travel allowance times 5 days equals to 1,000.
Kaya nasa 3,143 pa ang makakaltas sa 20,000 gross profit natin. Dito po sa 16,857 net profit na matitira, kukuha po ako ng 30%. Ito po ay para sa amin since full time ko pong tututukan ito nang makasurvive din po kami sa pang-araw-araw. Ang 30% po nito ay nasa 5,057 lang, kaya nasa 11,800 pesos net profit pa rin po ang matitira. Mahigit sa 45% pa rin sa capital na 25,000 ang magiging net profit po dito every 15 days. Nasa 90% monthly ang magiging net profit nitong group. Now, ganito po ang gagawin natin sa 90%. Intindihin nyo po sana itong maigi. Ang limit po ng payout dito ay gawin lang nating 25% every 15 days. At nasa 50% na rin po yun monthly. Hindi na rin po yun masama na kitaan na tutubo ng kalahati yung kapital buwan-buwan. Mahirap po yun hanapin. Kung meron man, tsak na napakataas ng risk, lalo na online dahil pag nagka-problema, di na alam kung saan hagilapin yung may gawa ng sistema. Now, balikan po natin yung matitirang 40% kung saan mapupunta. Ang makaka-benefit po nito ay ang lahat ng mga investors na may investment sa naging gold mining project natin. Ihihiwalay po yun lagi at gawan ng sariling record dito sa group. Then gagawa na lang po tayo ng open forum at voting poll para sa lahat kung paano paghatian. Kahit paunti-unti lang po ito, ang mahalaga dahan-dahang may balik lahat ng mga investment mula doon. Pasasaan ba't lalaki din yun? Sa ngayon, kailangan lang talaga nating makapag-umpisa. Baka sa 2 o 3 buwan ay nasa kalahating milyon na yung kailangan natin dahil sa volume sales at ng supply na ma-produce mula doon sa baon ng niyog pa lang. Hindi po yun imposibleng mangyayari dahil sa lawak ng pagkuhanan ng source. Pag nakapag-umpisa na tayo, tinitiyak kung maging stable din yung payout at babalik ang tiwala dito ng karamihan. So hindi na problema ang maging pasok ng investment sa pagtaas ng demand nitong maging source natin sa market. Kaya pinapakiusapan ko po ang lahat dito na sana pagtulungan natin itong mabuo. Hindi na po mabigat yung 500 per share at hindi naman ganong kalakihan yung kailangan natin para makapag-umpisa tayo. Pag naibalik na ang lahat ng investment na nasa gold mining project, panahon na rin para may pagpatuloy natin yun. At yung nasabing 40% ang gagamitin natin para doon hanggang sa maabot natin ang tamang asay na pinakahintay po natin. Kaya hindi na maging problema yung pang-expenses natin sa operation at walang shares na mawawala. Kahit hanggang sa 300,000 na lang ang maging volume capital nitong bagong venture na ating gagawin, pagdating ng araw ay nasa 135,000 na rin ang 40% noon monthly. Kaya napakalaking budget na po noon para sa pagpapatuloy sa nasabing project. For transparency and reference purposes, wala pong magbabago dito. Gagawan ko ng weekly video update pa rin ang actual event nitong magiging venture natin. At ipapost ko rin dito kay Heidi ang lahat ng sales record ng lahat ng store outlets na paglalagyan natin, mga address nila at contact number. Sa pagkakataong ito, nasa inyong mga pagpapasya na nakasalalay ang pinaghirapan ng lahat dito. Hindi po ito mangyayari agad sa magdamagan lang, ngunit nakakatiyak akong may maliwanag na bukas ang naghihintay po sa lahat. Marami pong salamat.